Yan po ang Captain's Peak Garden and Resort sa bayan ng Sagbayan sa Bohol. Sa post ng Ren the Adventurer Vlogger, makikita nag-iisang struktura na may swimming pool sa gitna po ng famous Chocolate Hill sa bansa. Hindi lang swimming pool, meron pa mga function halls, may mga ano pa ito? Struktura, may mga cottages bayan. Panira yan sa view ng sikat na tourist spot, sabi po ng netizen. Nabili na magkapatid na negosyante 5 hektaryang property na yan noong 2005 at sinimulan gawin ang resort noong 2018. Yan po ay sa kabila ng kawalan ng mga permiso. Nitong Enero 2024, nag-issue na ang DNR nag-notice of violation dahil sa kawalan ng Environment Compliance Certificate o ECC ng proyekto. Una na rin nabigyan ng temporary closure order ang resort September 2023. Again, ito po ay sa National Geological Monument and Protected Landscape ang Chocolate Hills. Dahil po dyan dapat pinipreserve iyan, lalo na ang iconic landscape niyan bayan. Sa ngayon, ay nagdesisyon ng resort owner na suspindi ng kanilang operasyon. Anong suspindi? Gibain yan! Executive Secretary po ng Mayor ng Sagbayan sa Bohol. Mayong buntag, Sir Felito. Mayong buntag, sir. Opo, si Aljo Bendione, boss. Kauban na to si Mayor, si Mayor naman. Kauban po na to, pero wala lang dire, pero makauban na to. Mamaya makakasama natin si Kong Erwin Tulfo. In behalf of him. Alright, sa programa natin, Punto Sintado Reload, live na tayo sa PTV at Radyo Pilipinas. Marami po nagagalit. Marami po talaga naiinis, no? Sir, dahil nakapagtayo po ng resort bunga dyan sa Sagbayan. Within ito protected area na ito ng Chocolate Hills. Opo, ano pong nangyari? Bakit to inayaan po ng Sagbayan LGU? Opo, with all due respect kay Mayor Restituto Suarez, itong resort na ito? Opo, sir. Bakit to naitayo po yan? Hindi nyo kaagad yan napigilan? Kasi meron pong mga proseso dyan, Sir Aljo, no? Yes. Sa application ng business permits at meron ding resolution ang pinalabas ng Protected Area Management Board nang ito'y humingi ng pahintulot, no? At it's not just LGU Sagbayan actually, but pag sinasabi nating Protected Area Management Board, it is composed of LGUs under the protected area. At saka yung mga infrastructures naman po, hindi lang po Sagbayan, kundi sa marami po dyan, no? Opo, ito pong garden na ito. Opo, itong garden resort na ito ay nasa loob ba ng area nyo na nasa protected area ng Chocolate Hills? Tama ba? O kung protected area po yan, dapat meron silang ECC. Tama ba? Environmental Compliance Certificate. Opo, ng DNR. Tama po yun. Opo. Bakit to wala po silang permit? Hinayaan po ng sino ba dapat nating sisisihin dito? Mauna muna sa inyo. Kaya nga tayo ginawa po natin na at least man lang i-devolve yan. Meron kayong authority ng local government sa ating pong batas. May autonomiya para matutukan kung ano nangyari sa ating mga barangay, sa ating syudad, munisipyo. Bakit hindi nyo kaagad yan napigilan? Parang ganun ho. Bawal yan eh. Opo. Yun na nga eh. May guidelines naman ang DENR patungkol dyan. At kasi po, Sir Aljo, when it applies for business permit, yung required documents naman po na kailangan ay na-comply naman po nila. Maliban doon sa ECC. Sa DENR ayun po, importante po. Ang ECC ang importante daw ho dito, boss, Sir Felito, from DNR. Pag wala ho yun, bawal, hindi pwede. Parang ganun.
Opo. Boss? Hello? Yes, opo. Okay, Pero part ng issuance of ECC, yung requisite yung permit no ng LGU. So okay. Pending issuance ng ECC, dapat approve muna ng LGU. Kasi isang... Mali yata to. Dapat ito, magkaroon dito ng hearing in aid of legislation investigahan para wala parang pong... merong ambiguity sa guidelines. Meron palang ano dito. Ambiguity, no? Ambiguous, no? Magulo. Dapat kasi, sinunod yun lang yung proseso. Tama naman, sinunod yung proseso. Kaya lang, ang nagkamali talaga dito, yung owner, yung resort owner. Yung resort owner. Pero willing naman daw po sila mag-apply. In fact, they're exerting their effort to apply nag-submit nga sila sa DENR. Oo. Pero hindi ba kayo nakikipag-ugnayan muna po? Magtanong muna siguro wala ba tayong mga sa IRR natin dyan? Actually, Kung mga batas, tanungan mo ng DENR na, boss, ma'am, tama ba ito? Bibigyan namin ng business permit ito, lahat, etc. Pending dito sa ECC. Pwede ba natin payagan ito? Hindi ba kayo nakipag-usap sa DENR? May office naman po siguro tayo dyan, DENR. Yun nga eh. Kaya nga pumutok yung issue. It's an old issue. Last year, pumutok po yun August 2023. Opo. Tapos, meron pong hearings na ginawa ang Sangguniang Panlalawigan at saka ng DENR at saka yung PAMBI. No? Kasama kami doon sa hearings investigation na ginagawa. Okay. Wala naman pong order, no, yung temporary closure order na natanggap ng... Sino po mag-i-issue nun? Sino po mag-i-issue niya ng temporary closure order? Ang DENR po. Ay, hindi kayo? Hindi kami. Ang amin, revocation ng lisensya, ng permit. Ni-revoke nyo na lisensya and permit? Kahapon lang po. Kahapon lang po. Ni-revoke namin. Bakit to kahapon lang? Dapat yung bang, ibig sabihin nun, hindi po tayo dapat reactive, proactive tayo. Opo, go ahead po. Sige po. We have not received any official copy of the temporary closure order. Okay. Ng DENR? Ng DENR. We have just learned it actually from social media na meron na palang temporary closure order. Pero sir, no, Boss Felito, hindi ba para bang mag-iisip tayo initiative na lang, parte ito ng World Heritage Site ng UNESCO na dapat nating i-preserve. Tayo na mismo maglagay, bawal talaga ito. Ma'am, kausapin natin may-ari, tapos makipag-usap na tayo sa DENR, isarado muna natin to. Baka ito'y pumutok. Ito na nga, pumutok na nga. Opo, parang ganun ho. Habang inaayos natin yung batas, maganda ito sa Kongreso talaga pag-usapan eh. Go ahead po, Sir Felito. Yun na nga ang daming mga infrastructures sa within the protected area, bakit kami lang po ang na-single out dito? Ano bang mga structure pa dyan na itinayo? Dyan sa protected area? Protected area na ito eh. Ano pa? Bahay? No, hindi. Bahay? Hindi. Yung mga resorts na tinatawag natin. May resorts iba? Opo. Sir Algio, pag sinasabi kasi nating Chocolate Hills, nag-scattered po yun doon sa 5 bayan. 5 municipalities or 6 municipalities. Okay. Hindi lang po sa bayan. Okay. So, sa amin kasi, upon learning that there is now a temporary closure order in 2023, sana kung meron lang kaming kopya noon, hindi nyo po nakita yung closure order, temporary closure order from DENR. Tama ba, 2023? Hindi po. Hindi. From? Hello? Hello? Felito, boss. Wala. Tawagan natin ulit. March 13, 2024, Regional Executive Director Melicor issued a memorandum directing Penro, Bohol, Ariel Rica na mag-create ng team to conduct inspection for its compliance with temporary closure order. So, ang closure order dito
nanggaling ba ito sa DNR na? Check natin to, ha? Para malinaw. Okay, sige. Yan. Okay. Department of Environment and Natural Resources declared protected area ng Pangulong Ramos. Okay. Okay, ito na. Klaruhin muna natin na baka kausapin natin uli. Kasi ang tanong kasi dito ba, protected area na po yan. Ngayon, bago ka makakuha nga daw ng ECC sa DNR, bibigyan ka muna ng permiso sa LGU. Yung permit mo sa LGU, yung business permit, kung anumang merong permit, yun po ang mga requirements para mabigyan ka ng ECC. Ang ECC, magbibigay po daw niyan ang DNR. Ngayon, hindi sila nakakuha ng ECC, Environmental Compliance Certificate, dahil nga protected area yan. So, ang tinitingnan nating loopholes dito, yung batas dito po sa LGU, vis-a-vis sa ating pong batas dyan sa DNR, National Agency. Ngayon, meron naman po tayong konstitusyon, saligang batas. Diba? Pag mga protected area na yan, bawal maglagay ng mga struktura. Tama ho ba? Oo. So balikan muna natin ang ating saligang batas. Dapat dito may mga eksperto tayo dito sa legal na mga eksperto eh. Balikan muna natin. Ano ba itong mga alienable and disposable lands? Ano ba itong mga agricultural lands? O ano ba itong mga eminent domain? Ano ba itong mga pagmamay-ari na hindi pwedeng bilhin ng sinuman? Pagmamayari ng pamalaan. Outside the commerce of man. Okay. Sir Felito Pon, magandang may buntag usab. Namagutay gitawag, may tinatawag na outside the commerce of man. Parang gano'n na hindi pwede talaga yan bilhin or i-develop. No, halimbawa na lang, protected area po talaga yan. Parte yan. Nakita mo naman, may mga lambak po dun eh. Talagang parte yan ng Chocolate Hills. Pag mga ganon, tayo na mismo sa saligang batas natin, we have to protect it. Hindi pwede maglagay talaga dyan. Although yan, humingi ng business permit sa inyo, tama o ba, binigyan ninyo pending issuance of ECC. Ngayon, paano po nakapagtayo yung resort niyan na yan? Wala pong pumigil kasi sa pagtatayo niyan. Ever since 2018 na itinayo yan. Boss Felito, go ahead po. 2018 yung pag-umpisa lang nag-apply ng business permit. Okay. Alright. Apo. Okay, na nag-apply, binigyan ninyo ng permiso, tama ba? Sa 2022, no? 2022. Ano po ang 21 and 22. Anong legal basis ninyo? Bakit binigyan niyo ng permit? Kasi maliban sa ECC, kompleto naman yung mga sa end ng LGU, yung application nila. Hindi nyo ba sinurvey mo na? Nakita nyo ba yung lugar? Uy, protected ito. Balikan natin ang ating mga batas. Ni-review nyo ba ng mabuti yan? Kung yan ba'y tama? Natayuan dyan ng Kaya resort? Nga, nagpunta sila sa PAMBI, sir. Sa Protected Area Management Board. Ano sabi? And they sought resolution. Kaya merong resolution number 1 sa 2018 at pangalawa, another resolution sa 2022. Anong resolution yun? Anong resolution ng PAMBI? Resolution ng PAMBI na ini-endorse nila yung Captain's Peak. Ano? Endorsing what? Na magtayo ng mga infrastruktura doon. So, PAMBI dito naman pupunta natin. Protected Area, ano ba yung PAMBI? Ano ibig sabihin ng PAMBI? Protected Area Management Board. Under DNR. Under DNR po ito. Protected Area Management Board. Napakalinaw sa kanya pong pangalan ng office. I-protect natin yung area, hindi po natin abusuhin. Yan ang ginawa eh. Palitan to, hindi na to protected area. Abuse the Area Management Board. Ito po sa resolution number 21. Opo. Hindi naman po
it's not the intention of Pambino. I cannot speak for Yeah, details, but I will just understand. read. Opo, I understand. I will just read Yeah, go ahead po. the resolution sa Opo. number 21 sa 2022 po. Okay, go ahead po. Kasi nagkaroon ng changes sa site development plan ang Captain Speak, kaya kailangan ng pangalawang resolution ng PAMBI, kaya nag-issue sila dito at sabi po rito yung flat portion area ng area na yun within the multiple use zone of Chocolate Hills, no, protected area per proposed zoning. So multiple use zone po yun at sabi po rito ay found to be within alienable and disposable. Alienable and disposable? Yang lugar na yan? As per certification issued by DENR Zendro Tagbilaran. Sa isang, ito po ang content, no? But of course, yung subject pa rin po ito ng DENR Region 7 kasi ang Region 7 DENR siyang mag-i-issue ng ECC. Dapat walang gumagalaw, hindi sila gumagalaw ng walang ECC doon. Tama. No? Tama ho. Na ito isang multiple use zone. Oo. Kasi ano sabi ng DENR talagang may limitasyon. Merong limitation declared in the environmental impact statement given before the issuance of an ECC. Kaya hindi nila mabigyan ng ECC yan dahil meron na pong violation for operating without an ECC. Kasi hindi po talaga mabibigyan ng ECC ito. Protected area po yung Chocolate Hills na yan sa Bohol. Yan ang nangyari. So meron talagang may mga loopholes ang batas. Tama ho ba? No? Medyo malabo yung iba, gray area, ambiguities. Yeah, merong ambiguity sa guidelines ng DENR kasi meron pa hintulot na 25%, no? Pwedeng gamitin at hindi natin ma-define kung ano yung 25% from the base to the top, no? Meron bang title yung may-ari na nakabili niyan? Meron ho, Sir Algio. Meron title siya? Transfer certificate of title. Saan galing? Sino pong unang may-ari niyan? Na-check nyo ba? Ang unang may-ari niyan ay hindi naman yan. Nakalimutan ko yung pangalan pero private owner. Private. Hindi naman yan. Ang private owner dito ngayon ay si Edgar A. Buton. Oo nga. Oo. Yung binilan nila ng lupa before, private individual. Private owner. Tama. Tingnan ko muna yung record ko, sir, ha? Oo. Kasi 1997, dineclare talaga yan na tawag dito, protected area. UNESCO Geopark Monument. Malinaw po yan. So, I believe, hindi po ako bihas sa batas, pero pag mga ganon, may retroactivity, tawag nito, application sa batas dahil we have to preserve the area. 2005 na bili nila yung na pamilya Buton, yung lupa. At 1997 pa, may batas na po pinirmahan ng Pangulong Ramos. Declaring that area, dapat we have to preserve. Kasi malinaw naman po talaga, may lambak. Meron po talaga para siyang hills So, parte siya ng Chocolate Hills. At sinasabi dito, we have to protect that. Ang dami na pong mga bahay. Gigibain po ninyo yan. Tama ba? Ito po yung may owner, no? Yung original owner. Ni Isabel Yaconia. Kasal kay Filomeno Yaconia. No? Sige pa, i-check pa rin yan. Siguro pag magkakaroon ng in aid of legislation na investigation, mag-backtrack yan. Sino bang may-ari niyan? Ba't napunta yan sa pribadong individual after 1997? This has been issued by the late President Fidel V. Ramos in August 14, 1996. 1996. But the Chocolate Hills has been declared protected area since July 1, 1997 under Proclamation number 1037. Correct po yun. So, babalik tayo dun sa batas na yan.
Ay, tanong dito, 28, kailan ba natapos yung construction dyan? 2018? Oh. Nag-operate basta natapos. May kuryente ho ba dyan? Meron naman. Meron tubig? Meron tubig. Dami problema talaga, no? O, kahit na illegal, lalagyan pa rin ng tubig ng kuryente. Tsaka may mga bahay doon sa gilid. Ano ng mga bahay po yun? Kasi ang Captain's Peak, malapit sa boundary ng Barangay Canmano at sa Libertad Norte. Oh. So it's within the boundary, malapit sa Libertad Norte, pero jurisdiction pa rin yan ng Canmano, Barangay Canmano. Okay, sige, naintindihan. Nakuha natin ang part ninyo. Sige. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon na Ginoong Felito Pon, Executive Secretary of the Mayor ng Sagbayan, Bohol.